Lahat po naman ng lehitimong survey ay kinikilala at kinukonsidera ng pamahalaang Marcos. At aking lamang pong i-quote ang sinabi po ni Secretary Balisacan. We understand that poverty incidence can be dynamic. In particular, self-rated poverty surveys are sensitive to inflation, particularly the price level of commodities commonly consumed, say food, transportation, etc., prevailing at the time of the survey versus what it was in the recent past. Dahil po dito, dahil mahalaga po ang kapakanan ng taong bayan kay Pangulong Marcos, papalawigin pa po ang mga programa para matugunan po ang mga isyu patungkol po sa kahirapan at kagutuman. Yan po ang talagang ninanais at pinapalawig pa po ang programa para ito po ay matugunan. Kabilang na po nga rito ang 20 pesos kada kilo na bigas. Nandiyan pa rin po ang programang Walang Gutom program ng DSWD. Idagdag pa po natin ang patuloy patungkol dito sa Pantawid Pamilyang Pilipino program at isama na rin po natin ang school-based feeding program. Ilan lamang po ito sa mga programa ng Pangulong Marcos para po maibsan ang anumang kahirapan na nadadanas ng taong bayan. Although sinasabi po natin na ang poverty incidence, according to Secretary Balisacan, ay dynamic po. Pinapasinungalingan na po namin yung sinasabi sa mga balita na ito'y may amoy. Unang-una, hindi pa po nag-roll out, kaya po ito ay masasabi natin isang disinformation. Pangalawa po, sinabi po ni Secretary Laurel na ang una pong ilo-launch po ito sa Cebu, May 1. So kung saan po ito ibebenta, ito po ay ayon na rin po sa guidelines ng local government units. Siguro po mas maganda po itanong natin kung sino po yung mga involved na local government units para malaman natin kung ano yung mga guidelines po nila. At sa May 2 naman po ay sisimulan din po ito sa Visayas Avenue sa Bureau of Animal and Industry. Sa May 2 po, ito naman po ay sa Kabiwa.